Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. Basahon lang nato. Okay, I'll read verse 1, you'll read verse 2. Puli-puli tang tud mahumanta sa verse 4. Nana? Amen. Okay, 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they are willing of themselves. Okay, mag-pray ta, Lord. Salamat kayo. Dalaygon kay ka, Lord, sa imong gibuhat ka namo. Sa gikan pa, January, ang karon na nami sa ika-siyam nga bulan. Ang imong faithfulness, pakita nimo imong kaayo, proteksyon, even though na kay pangtugot, pero salamat Ginoo nga ikaw gihapon ang sovereign nga Dios kay nakabalo sa tanan. Salamat sa mga katawhan, Lord, nga naa willing nihatag sa ilahang offering para sa third harvest. I know they have needs. I know lisod karong panahon na, pero salamat, Lord, naningkamot sila nga makahatag. So balusi sila igon sa imong pulong, Lord, nga kinsang mong pugas ug daghan makaanid sa dinaghan, Lord. So Lord, I pray panalangini padayon ang imong katawhan. Ayaw tuguti, Lord, nga naay ako sarang yawa sa ilang kinabuhi kung unsa man pasaylua sila sa mga sala nga nabuhat. Ako sa Lord nga madala sa imong pulong, clear up my mind, my heart, and everything, Lord, nga mahimong maayo ang among pagpaningba karon. Kung naamay kalihukan ang among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa aming nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede nga magsamok-samok. Padala imong anghel sa paggapos niini. Protect ang Corinthi, Lord. Protect ang internet, labi na sa mga higala na mo nga nagtanaw sa live. Ay wisdom ang matagusa nasa taas. Pray lang ako, Lord, nga mahuman ning panimbahon karong kabuntagon hangtod unyang hapon. Ikaw lang, Lord, ang among madayeg mo pasalamatan. Wala mi angay daygon, Lord, kundi ikaw lang, Lord. Ibalik na mo tanong himaya sa gaman ng ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Lingkod, the grace of giving. Ang grasya sa paghatag. Kaya nga naman, kay kung walay grasya ang atong paghatag, di kita mo hatag. Amen? Amen? Kay sa pagkatinood, lisod ihatag labi na karong panahon na, lisod yun. Manang, naingon ang pulong sa Diyos, moreover, brethren, we do to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Nga naingon si Apostle Paul, ang mga brethren or mga igsoon nga naa sa Macedonia, dugang pa mga igsoon kami, nagpahibalo kaninyo sa grasya sa Diyos. Nga naa, nga gihatag ngadto sa mga iglesia sa Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded into the riches of their liberality. Giunsa nga diha sa dako nga pagsulay sa kasakitan, ang gadagaya sa ilang kalipay o sa ilang hilabihan nga kakabos, midagaya ngadto sa mga bahandi sa ilang manghihatagon. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves kay sa ilang mahimo. Ako nagdala sa pagmutud, og labaw sa ilang mahimo. Sila matingungaon sa ilang mga kaugalingong, praying as with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints, nga nangamuyo kanamo uban sa hilabihan, nga nagahangyo kang kami mo dawat sa gasa. Sige lang, i-explain ako ni unya. Ako ning usasahon.
og modala nganha kanimo sa pakigambitay sa pagpangalagad sa mga balaan. One of the major ministries of Paul's third missionary journey was the taking up of special relief offering for the poor Christians in Judea. Nga ang iyang trabaho ni Apostol Paul, dalon niya ang relief offering ngadto sa mga Kristohanon sa Judea. Kaya nga naman, once before, Paul had assisted in this way. Maunang adto sa Acts chapter 11, verse 27 to 30. And on these days came prophets from Jerusalem into Antioch. Verse 28, and there stood up one of them named Agabus, and signified upon the Spirit, and there should be a great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar, nga naay usa nga ni prophesy, nga naay famine. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief, tabang, unto the brethren ngadto sa Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of kinsa? Kang Barnabas o kang Paul. So, gipadala nila ang ilang tabang ngadto kang Apostle Paul o kang Barnabas. Prophets from Jerusalem visit Antioch, and one named Agabus prophesies a global famine during Claudius. Nga naay global famine, naay kagutom. Claudius Caesar's reign. Moved by this warning, tungod ani nga warning, the Antiochian disciples decide to send relief money. Nog nag-decide sila nga magpadala og kwarta in preparation for the famine to their Judean brethren according to their wealth. Nga nagpadala sila sa ilang hinabang according sa ilang bahandi. Barnabas and Saul are entrusted to deliver these contributions to the Judean elders. So ang tagaan nilang tahas si Paul o si Barnabas sa Judean elders. And he was happy to do it again. O si Paul, nalipay na sad siya sa iyang ginabuhat. It is significant that it was Paul who remembered the forgotten beatitude of the Lord. It is more blessed to give than to receive. That will be found in Acts chapter 20, verse 35. Adto ta. Markahin ninyo, Acts chapter 20, verse 35. Kung ang inyong Bible, red letter, kanang gisulat niya, how he said, it is more blessed to give than to receive. Pula na dapat. Kaya nga naman, pulong na sa Diyos. Manang ningon siya sa pulong sa Diyos, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to what? To receive. O ako nakapakita kanyo sa tanang mga butang, giunsa nga pinaagi sa paghago, kamuangay nga mutabang sa mamaluyahon. O sa paghinomdom sa mga pulong sa Ginoong Hesus, nga giunsa niya siya na miingon, unsa man, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Galing, hey, kita nga tao, nature nato, kita gusto tabangan. Tama? Gusto ta permi mo dawat, dili ta gusto mo tabang or mo hatag. Pero ang prinsipyo sa Diyos, baliko nato, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Sa boxing, kinsa may mudaog, ang sigig sumbag o ang sigig dawat sa sumbag? Dili. Sa boxing, kinsa may mudaog, ang sigig sumbag, sigig paghatag, o sa iyang sumbag, o ang sigig dawat sa sumbag? Ang sigig sumbag, ang sigig hatag. Sa mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Manang, hey, paminaw, hoy, mas maayo nga kita mo imuhatag kaysa magsigit tagdawat. Mabitaning, ang usa sa reklamo nila karon, Pastor, ang usa sa nga nakalisod sa Pilipinas karon tungod aning 4-piece. Ngano? Dili lang sa pag-ingon ha, dili man sa tanan. Mo nag-ingon, ayuda na siya.
Tinod, tabang na. Kaya nga naman, para ang tabang ana, para makatabok ang tao sa kalisod, para dili lang sila magsalig sa gobyerno nga magsigig dawat. Unsao naman karon, kaya nga naman, ang mga tao karon, wa pa nagdawat sa ilang four-piece, ila naman giprinda ang ilang og ang nakalisod. Basig kamong mga Kristohanon, kung kitang Kristohanon, apil o kaprinda ang inyong ano ha? And by the way, kana siya, tabang na siya sa gobyerno para sa inyong mga anak. Tama, dili? Di ba? Sa mga anak na. Galing ang mga ginikanan, garon kay tabang sila mga anak, pero ang mga ginikanan mo yung nagsugal. Sa diha pa ko nagtabang ko sa DSWD kanang sa during the family FDS family daily kalimot ako development session, family development session every week na ay schedule. Diri ko sa Pigkarangan, giduol ko ni kapitan. Siya, pastor. Naunsa naman ni pastor? Nagproblema ko. Okay ra gid unta pastor nga ang mga ginikanan unta pastor ba maprinda nila ilang ATM ano? Kay tungod pero kasagaran di ba sa land bank man sila kakuha suporta. Okay ra unta pastor kung naglisod yun sila kay ma-short na kasabot ng pastor. Pero ang nakalisod pastor ilang iprinda kay ilang isugal. Nya ang kalisod bagid pastor, kung imong badlongon sila, masuko. Kaya nga naman, nature sa tao nga gusto siya magdawat. Dili siya gusto muhatag. Ang gusto niya, dawat lang. Pero kung gusto kag panalangin, usbo na nato, mas maayo, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Amen? Unsaon man nga gusto tag blessing, nga dili man ka manghingatagon. Kung gusto ka nga magdawat, ug naa kay dawaton, hala, panghatag. Dapat manghihatagon ka para naa kay madawat. Lisoda ni Muali tag Kung gusto bitawag pa na lang itinod, hatag. Kaya nga naman, mubalik na sa imuha. Ug ang Ginoo sa pulong sa Dios daghan. Yes. Ingani magad pamina. Ingani magad. Malitan ikaw sige kag dawat. Mas maayo tong naghatag. Kay katong nighatag niya panalangin na tos Ginoo. Pero ang katong gihatag nimo, gidawat nimo, madunot man ito. For example, gitagaan kag pagkaon, gitagaan kag ano, kato siya imo ra mo tong libang. Pero ang katong ikaw nga naghatag, panalangin na tos Ginoo, mubalik to. Amen. But Paul had other blessings in mind besides the material assisting of the poor. Ug naay nagunahuna ni Apostle Paul dili lang ang mga material blessing assist niya sa mga kabos. He wanted this offering to strengthen the unity of the church as the Gentile churches shared with the Jewish congregation across the sea. Paul saw the Gentiles as debtors to the Jews. Nakita ni Apostle Paul nga ang mga hintil debtors to the Jews. Mananingon sa Romans chapter 15 verse 25 to 28. But now I go to Jerusalem to minister unto the saints, for he hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. It has pleased them verily, their debtors they are, for if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things,
Their duty is also to minister unto them in carnal things. When therefore I have performed this and have sealed to them, this fruit will come by you into Spain. And the special collection was one to pay the debt. This offering was also an evidence to the Jewish believers, some of them whom were still zealous for the law, that Paul was not the enemy, nga dili lang mao ang enemy nga si Apostle Paul or the Jews or Moses, Acts chapter 20 verse 17, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Early in his ministry, Paul had promised to remember the poor. Nga, ang sa ministry, yun ni Apostle Paul, nga tabangan niya ang mga pobre. Munang niyo siya sa Galatians chapter 2, verse 6 to 10, but of this who seem to be somewhat, whatsoever they were, it maketh no matter to me. God accepteth no man's person for this, who seem to be somewhat in conference, adding nothing to me. Verse 7, but contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter. Verse 8, for he had that wrought effectually in Peter to be the apostleship of the circumcision, the same was mighty me toward the Gentiles. Verse 9, and when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Verse 10, only that we should remember the poor. Nga hinumduman ng mga pobre o tamangan, the same which I also was forward to do. And he labored to keep that promise. Nga iya yun ang tinguha ba nga maano nga promisa ng atabangan niya ang mga pobre, but at the same time, he hoped that the generosity of the Gentiles would silence the jealousy of the Jews. Nga, ang mga generosity sa mga hintil, nga mo silence sa mga Hudyo. Unfortunately, the Corinthians were not doing their part. Ang problema, ang mga Kristohanon sa Corinth, wala naghimo sa ilang trabaho. Like many people, they had promises, but they failed to keep them. Nga, naghimog promise, pero dili nila mahimo. O asa naman ang oh, paminaw, minaw, para di kita masakitan. Minaw. 2025 na. Minaw. Minaw mo, labi na kitang mubutar. Minaw ta. Ang tao, maayos mo storya. Maayos mo convey. Tanawa. Kung unsay, background check ba? Ay, lagbutar kay maayos siya mo. Dayon, labi na, oy, kita mga Kristohanon, dili ta mo dawat og kwarta ha. Amen? Oy, si Pastor Chris Basauna, gitudlo na niya, dili gyud ta mo dawat og kwarta sa eleksyon. Pastor, sayang man pastor, bahalag mo dawat ng uban, basta kita, gracias Ginoo, di ta mo dawat. Una-una, ano man, dignity ang nakataya ni mo diya. Imong isugal ng usa ka libo nimo sa pila ka tuig na ang usa ka modagan diha nga walay agi. Nganong nidaog man na? Nidaog kay kwarta man. Nya problema ra ba ni kadaog magyaw-yaw ta? Unsa man na wala gyud. Kinsa man nagbutar na? Ikaw. Nganong nibutar man ka? Nabutahan. Mingon ikaw, asa mo itong gipromisang daghang mga tao ron, maayo, musturya. Oh, like many people, they had promises, but they failed to keep them. Daghang mga tao karon, maayo mo hatag og promise. And by the way, paminaw, ayaw mo patakag pautang ang mga politiko nga walay dignity nga mo bayad. Daghang mga
Mayor, wa may tulay diya. Konsehal wa may tulay. Kalutan na to, himuan na tog suba. Liman ka na. Para matulayan. Nya kasagaran na ba ilang na napamatud-an na. Subok na. Di ba? Manang, like many people, they had promises but they failed to keep them. Mone, mga Kristohanon sa Corinth, nag-promise sila, motabang mi, pero wala ni sila nitabang. Manang, ni si Apostle Paul, iyang hatag ni nga example sa Macedonian churches nga para makitaan sa mga Kristohanon sa Corinth, oy, di mo mauwaw. Sige lang. Sila pobre, nagkalisod, pero nag-keep silang promise. Entire year, ang nakalisod pa, kay usa na katuig, wa sila nakasuporta. O usa na kay katuig, that is a serious delay. Why? The low spiritual level of the church, baba kay ang spiritual level sa simbahan. When a church is not spiritual, it is not generous. Kaya nga naman, ang ator amang unod, kung karnal ng atong unod, ang ator amang unod, ang dili gusto mo hatag. Yes, tinuod na amantay mga panginahanglanon. Gisagay wala. Si Ate Merlin na siya needs, gisagay wala. Pray din nato pa dayon, nakuha na yung yuta, wala pa. Pray nato pa dayon yung yuta nga, gid kay, kinahanglan sila parking. Need na, Pastor, barato, milyon na diha, oy. Kasi walay needs, naatay needs, oy. Ito, kini si nanay paninglanon, mga anak yang asawa, nanap. Pray nato nga normal, ha? Ako bitaw nimo, gunitan nimo ang tiyan, storyaha ang bata. Mo na akong gihimo ni Lucas. By faith, Lucas ayaw biya gyud kay normal na. Dayon pakigsaan sa Ginoo, kung normal gi kay hatag nako ang pang CS offering. Tumana ha? Pila ang CS Rondre Doc? Pila ang CS? Third. Walay bayad sa provincial? Okay raman may bayad. Mag-andam lang dugo. Pero sa mga private, mahal na, mahal. Mahal yun, no? 70. Apil na ang sa package na. Mahal. Hoy, kinsa kayo walay needs? Oy. Dati daghang panginahanglanon, oy. Adlaw-adlaw naatay needs. Adlaw-adlaw. Labi nagnakay estudyante, nakay panginahanglanon. Ako gani anak ko hala. Si Cham no, kinder pa lang. Ayang plite per day. Ingani na, hala. Kinder pa lang. Nig-exam niya sa 1,000. Ay, salamat. Isa 1,000 lang ang iyang Mingon gina akong asawa, Daddy, exam na naman si Cham. Ano naman ako sa exam nila? Sayo na ba kayo? Muna sa 1,000? Bina-joke lang na. Hoy, natay needs, oy. Kamong mga young people, ampo ninyo yung ginikanan. Kaya nga naman, naamoy mga needs, di ba? Nasa mo yung pangapanginanglanon. Isa kiwa. Munang, when a church is not spiritual, it is not generous. Pero tungod kay, gracious Ginoo, nakaton ka sa paghatag, gracious Ginoo. Mas giuna nimo ang giuna nimong offering. To God be the glory. Ang Ginoo, nakakita siya na sa imong sakripisyo. Mangita siya paagi nga ang imong panginahanglanon mahatag, mahulip. Ang lisod ana, ang para unta sa offering imong gikuha, lisod na. When a church is not spiritual, it is not generous. Kung ang simbahan dili spirituhanon, dili na generous.
Salamat, gracias Ginoo, naning kamot mo. Salamat ninyo. Magtanaw ko sa sleep, naanay mga high school, yes, start at the very young age, elementary, yes, kuwaay ina ninyong balon. Kaya nga naman, para makaton mo, samtang bata pa mo, hangtod maminyo mo, hangtod madala na ninyo. Kaya nga naman, hey, asa may ulaw, pastor, dili ko mo hatag kay gamay man. Dili man ulaw mo hatag sa gamay. Ano man, at least naghatag ka. Ang ulaw ang nagwagi kay gihatag. And by the way, garbo biya na mo yung gamay raman akong mahatag. By the way, kung dili ka kakahatag gamay, ayaw ing na makahatag kag dako. Kung di ka masaligan sa gamay, di sa ka masaligan sa dako. Listo doy. Munang every excited ko every harvest. Salamat din sa inyo ang love gift sa pastor. Tigumon ako na dayon every kuan ako nag-tithes, ibalik lang ako sa offering. Wala ko needs na oy. Pero salamat. Nakakita ako, nakakaton ko nga. Gracias Ginoo. Ang Ginoo mo mag-supply sa inyong mga Panginoon. Atong Panginoon. Another factor was the invasion of the Judaizers who probably siphoned off as much money as they could. 2 Corinthians chapter 11, verse 7 to 12. I have committed an offense in abasing myself that ye might be exalted because I have preached to you the gospel of God freely. Nakahimo ba ako, gusto ninyo sa puso, kapandulan diya sa pagpaubos sa akong kaugalingon aron kamo mapataas? Tungod kay ako nagawali diha kaninyo sa maayong balita sa Dios nga walay bayad. Verse 8, I rob other churches taking wages of them to do service. Akong gitulisan ang ubang mga iglesia nga nagakuha og mga suhol gikan kanila. Aron sa pagpangalagad kaninyo, verse 9, and when I was present with you and wanted, I was chargeable to no man. Og sa diha nga ako kaniadto ana uban kaninyo. Ako nakulangan, ako wala nagpagasto ni bisan kinsa nga tao. Kay kadtong nakulang dinhi kanako ang mga igsoon nga abot gikan sa Macedonia. Mao ang mitagbo. Subot pasabot gingnan niya, oy, ang nihatag nako nagkulang ko sa mga pero salamat ko sa mga churches or sa members sa Macedonian nga consistent silang paghatag. Sa diya, sa tanang mga butang, ako nagabantay sa akong kaugalingon gikan sa pagkahimo og mabugat nganha kaninyo og sa ingon ako mobantay sa akong kaugalingon. Verse 10, as the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia. Maingon nga ang kamaturan ni Kristo anay kanako, walay tao nga mupahunong. Kanako niini nga magpagarbo diha sa mga dapit sa Achaia. Wherefore? Because I love you not. God knoweth sa unsa man nga hinungdan. Tungod ba kay ako wala nahigugma kaninyo? Dili. Ang Diyos nahibalo, verse 12, but what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein the glory they may found, even as we apan sa unsa akong nagbuhat. Dahil lang ha. Unsa akong nabuhat, kana akong pagbuhaton aron akong makaputol sa kaygayonan gikan kanila nga natinguha og kaygayonan aron sa unsa sila nga imaya sila makaplagan bisan sama kaninyo. Verse 20, for ye suffer if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you in the face. 2 Corinthians chapter 12 verse 14, behold, the third time I'm ready to come to you. I'm not able to burden some to you, for I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up the parents, but the parents for the children. Paul knew that it would be difficult to get the Corinthians to participate. Kabalo si Apostle Paul nga lisod kayo ang mga taga-Korinto nga mo participate. So he lifted his appeal to the highest spiritual level possible. Mo nang nagpray si Apostle Paul nga makatunan
sa spirituhanon nga level possible, He taught them that giving was an act of grace. Mo nang, paminaw, ang paghatag, mo ni siya akto sa grasya. Paul used 9 different words to refer the offering, but the one he used the most was grace. Grasya. Kaya nga naman, kung dili nato makatunan ang grasya sa paghatag, maglisod yung taghatag. Balikon ako, kung dili ginato makatunan ang grasya sa paghatag, maglisod yung taghatag. It is a wonderful thing when Christians enter to the grace of giving, when they really believe that giving is more blessed than receiving. Nga sa moabot sa imong Kristohanong kinabuhi ba nga makita nimo nga mas maayo pa mo hatag kaysa mo dawat. How can we tell when we are practicing grace of giving? Paul indicated that there was a number of evidence that appears when our giving is motivated by grace. Unsaon ito pagkabalo nga ang atong paghatag, ang naghatag motibo ana grasya. Number 1, when we give in spite of circumstances. Unang-una, para mabalaan nimo nga motivated ka sa paghatag, pinaagi sa grasya, kung muhatag ka in spite sa circumstansya nga niabot sa imong Kristohanong kinabuhi. Paminaw, wala biya tanuluwas ha, nga maingon na nga, save na ka, nakadawat na ko ni Jesus Christ, nahimo na ko niyang anak, nindot na ang atong dagan sa imong Kristohanong kinabuhi, naamay gihapoy mga circumstansya nga moabot. Ayaw yung ingon nga, bed of roses din ni Kristohanong kinabuhi, kisa maingon. Di na mao. Na ay mga circumstansya, na ay mga kalisod. But, number 1, when we give in spite of circumstances, verse 1 and 2, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Dugang pa mga igsoon, kami nagapahibulong kaninyo sa grasya sa Diyos nga gihatag ngadto sa mga iglesia sa Macedonia. Nga ningon si Apostle Paul, Corinthian church, paminaw, tanawag yun ang grasya sa Diyos nga gihatag sa mga katauhan sa Macedonia. Verse 2, how that in a great trial of affliction, giunsa nga diha sa dako nga pagsulay, sa kasakitan nga gadagaya sa ilang kalipay ug sa ilang hilabihan nga kakabos, midigaya ngadto sa mga bahandi sa ilang pagkamanggihatagon. Sura ning English speaking tayo. The Macedonian churches that Paul was using as an example had experienced severe difficulties, and yet they had given generously. They had not simply gone through affliction. Dili lang simple nga affliction or kasakit ang ilang nagilan. They had experienced a great trial of affliction. Paminaw, dili lang simple nga kasakitan, but great trial of affliction. Grabe sa labihan nga kasakit. Dakong pagsulay. Verse 2, how that in a great trial of affliction, giunsa nga nasa diha sa dako nga pagsulay sa kasakitan. Dili lang nga pagsulay ha, ang i-describe sa Bible, great trial of affliction, dakong pagsulay sa kasakit. Okay man ang naay kasakit, pero lahi na ang pulong nga dako nga pagsulay sa kasakitan. Isuda na Not only nga niagi sila sa kasakitan, they were in deep poverty. Hilabihan kakabos. Psst, paminaw. Hoy, pobre, kung pobre.
Mas maayo pa mo ta makakaon patag katulos sa isa ka adlaw, pero kini hilabihan ka pa babos. They were in deep poverty, which means rock bottom destitution. Grabe yun nga kakabos. Ubos nga kakabos, perti yung pobreha. Wa ko'y laing nakita nga pobre kayo nga nitulo akong luha kanang nay vlogger bitaw nga no. Dahil na iyang gi-vlog katong naa sa Bukidnon, kakatong bitang polio. Polio siya, so di siya kalakaw, so iyang tuhod ra. Dayon siya ra pagid usa. Ang mahitabo niya, mukhaon na siya kausa sa isa kadlaw. Usahay pag di siya kakaon kay nga naman wa may muhatag sa iya. Mo ta nay dapat tutukan sa gobyerno no. Kanang mao ginay mga ano gid wa ginay nya layo ba kayang silingan. Di siya kapag inabuhin kuloy sa naniniya eh. May tag pulyo pag siya, wa pag siya kauban sa balay, sara pag usa. Oh, grabe. Tingluuya yun. Pero balik ta. They were in deep poverty, which means rock bottom destitution. Ubos nga kakabos. Pertig yung lisura yun. Kung may kagpobre pastor, naglisod man may pastor, hoy, mas naglisod tong mga Kristohanon sa Macedonia. The word describes a beggar who has absolutely nothing and describes a beggar who has absolutely and has no hope of getting anything. Nga, nag-describe siya sa usa ka saan ang beggar? Manglimos? Or manglilimos? Nga wa gyoy iyaha? Oy, mas maayo pa ang badyaw. Di ba? Na news, ay magtuwa to, fake news to ha, nga nakabalay sila. Kay sige panglimos. Di ko mutuwa na. Kaya nga no, ngadto sa Davao sa una, panahon ni Mayor Digong, suko siya sa mga ano, nga naman, gitagaan niya housing. Housing. Ang gihimo nila, gibaligyan lang balay. Kaya nga naman, di sila gusto mo puyo dito rin sila gusto tulay. Kutsa ba ni klaseng utok mo? Tagaan nagikag. Pero, a beggar who has absolutely nothing and has no hope of getting anything. Nga wagi paglaom nga maka-angkon ko kilaha. Mas maayo tayo, gracias Ginoo, naapatay trabaho, naapatay income, pero kini sila mga tawhana, wa, gyud. Their difficult situation may have been caused in part by their Christian faith. Masiguro, ang ilang kalisod, masig parte sa ilang Kristohanon nga pagtuo, for they may have lost their jobs or been excluded from their trade guilds because they refuse to have anything to do with idolatry. Basin, ang uban na ni-give up na ba? Nga sa una, na maligya sila mga Diyos, o unsa ba sa ilang mga negosyo. Pagkabalo nila, dili din na maayo day, give up nila ng negosyo. Or wa na sila ni apil-apil, uy, di mo din ni maayo akong negosyo day, dili din ni panalangin na ilang gi-give up. But their circumstances did not hinder them from giving. Pero ang ilang circumstansya, wala nag-hinder or nagbabag, hatag-babag sila. In fact, they gave joyfully. Ihatag sila nga naay kalipay liberally. Ningon, no computer could analyze this amazing formula. Bisan, walay computer maka-analyze ani. Unsao naman ni, pobre kaayo. Walay hope nga makaangkon sila og ilaha. Pero naay kalipay sa paghatag. Mubalik gyud ta. Naar gyud sa kasing-kasing.
Bisan pag unsay estado nimo sa imong kinabuhi, bisan pag na kay kwarta, kung ang imong kasing-kasing wala bitaw sa paghatag, di gyapon ka mohatag. Sabihin ka, unya na lang pastor og makapabor-pabor pastor kung nana ko'y kwarta. Kung nana gyud oy, di gi kakahatag nga wa ka karon. Unsa na lang kag naa? Pero kining taga Macedonia deep poverty, hablabihan gyud. Great affliction, grabe. Hinamdami. Unsaon na lang nimo ni pag-analyze. Naapay affliction nya na lisod pagigayaw deep poverty. Tungod sa kalisod nila, naapay mga pagsulay, affliction, kasakit, but even they have great affliction, naay deep poverty, pero naay grasya sa paghatag equals abundant joy and abounding liberality. Nga naay kalipay sila gihapon sa paghatag. Nagtanaw bitaw ko ninyo ganiha, naghatag mi sa inyong offering, wa ko kakita nga nagpaso. Third harvest na po. Sa mis pastor, third harvest na po. Palit nta ko ukay ug money ba. Wa gyud pang-unta ni pa-enrollment ni sa sa kuang anak ba. Pero pagpaso nyo ganiya, nakasmile mo. Isa kayo ay problema. Ikaw kay problema no. Ibig sa nanay pera. Isa kayo ay problema. Kitang tanan, di ba? Ikaw na kay problema no. Na, oy. Ikaw ati bibi, wa kay problema. Na, gihapon. Daghan. Ikaw, sa problema nimo. Si Kuya Martin, laban. Daghan. Si ate Si ate oy, silang, libang ka na, naggikan pa sa hospital yang, gaskwila si Toto, eskwila. Si Brother Aljon, karon si Mana, grabe nga, nagian nila, pero simba gihapon. Hoy, ang lisod, naanatay kasakit, naanatay nagian, di pag mo simba, mo na lisod. May kasakit, and I was happy, Angie, nga, bisag na ka, simba gihapon. Sunod, G, dili na ka mahagbong kay, di na makamusaka. Kaya nga kinatagaw naman ka. Kung musaka, gihapon ka, di, believe na gigunin mo. Di bitaw, pray na to. Pwede mingon si Angie, diri na ko sa balay to, kay maglisod, kung sakay, tricycle. Maglisod, kung sud sa, diha. Pero, nipili siya mo simba. Nga naman ay kasakit. Kita mo gagakusmod siya diha. Pwede siya mo. Pero agangis siya. Bit-biton ko ni mo niya to, no? Gangisi. And deep poverty plus grace equals abundant of joy and abounding liberality. Nga naay grasya, nga naay kalipay sa inyong paghatag. That's the grace of giving. Wow, walay tulog no. Ang natulog ni mata kay nagos pastor da. Grabe kung inyo pa kung tulog-tulugan pag naog na pag action na kog naog gani ana din. Nas pastor mata. Hala tay. It reminds us of the generous offerings that were taken at the building of the tabernacle. Yes, Exodus chapter 35, verse 5 and 6. Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it. Timaning a word,
pagkuha kamo gikan diha sa kaninyo ug usa ka halal ngadto sa Ginoo, si bisan kinsa nga sa iya sa matinguhaon nga mga kasing-kasing. Bobalik sakto gid akong gingon. Naagi ay sa willingness sa imong heart. Kinsa nga sa pasensya na kay nagdubli-dubli na. Pag-type na ko na gadubli bista na akong pananaw. Wala pang gutay application sa Bisaya nga Cebuano gyud nga no. Oh, whosoever is of a willing heart. Kinsay na ay willing nga mohatag. And by the way, mga bisita ha, wala mo ilabot ani, kung di pa ka membro, ani simbahan na. Kini nga wali para ni sa mga members. Pero kung gusto kag panalangin, mo ni usa sa sekreto sa panalangin. Kay wa ay lain gyud nga blessing. Itugot kaninyo ang pagdala niini usa ka halad sa Ginoo. Verse 6, ang wasol og purpura og eskarlata og lino nga manipis og balahibo sa kanding. And 1 Chronicles chapter 29 verse 6 to 9, then the chief of the fathers and the princes of the tribes of Israel and the captains of thousands of the hundreds and the rulers of the king's work offered willingly, verse 7, and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drums, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. Og mihatag alang sa pagpangalagad sa balay sa Dios sa bulawan 5,000 katalinto, 10,000 sa dakma, og sa plata 10,000 sa talinto, og sa tumbaga 10 og 8 katalinto, og usa ka gatos. Grabe. And they with whom precious stones were found, gave them to the treasure of the house of the Lord by the hand of Jehiel the Gershonite. Og sila uban sa kang kinsa nga mahalon nga mga bato, nakaplagan mihatag kanila ngadto sa bahandi sa balay sa Ginoo, pinaagi sa kamot ni Jehiel and Gershonon. And the people rejoiced. Toy, maminaw. Ayaw biya mo og nihatag mo niya, niguman naguol ka. Ayaw, dapat malipay ka. Nga sa paghuman ni mo hatag ba, nga, para niyo, then the people rejoiced. Paghuman nila hatag, tanawa gani, kung sa akong ibasa diya, ang ilang ipanghatag diya, bulawan, precious stones. Why? Why they rejoice? For they that offered willingly. Paminaw, dili biya ni pugsanay ha. Kusa nga paghatag. Dili biya mo ingon diya kada bangko diya na imo suroy diya magdalag pusit. Stoy. Wa. O gani dili na para sa una ang atong diya ana man kana bitang naay offering bag ana pasapasa karon giusab man nato na kay ang gingon sa Bible bring man sakto biblically bring o diha. They offered willingly because with perfect heart, they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Tanawan ng mas malipayon. Ang mas malipayon nga tao, ang mas manghirtagon nga tao. Always ang joyful kaning tao nga naa sa giving end. Nga sige bitaw hatag. Nga ang iyang kalipay nga sige hatag. Nga makahatag siya, malipay siya. Pero tanawan ng taong dalo, di ba? Miserable. Ano sa akin tapos kadawat ani? Awa, gigrasya diha. Pero tanawan ng mga tagon, di ba? Magmalipayon. Di man ni, by the way, nighatag biya nimo ayaw biya kay nga naman. Gihatag nimo na problema na kung saan na niya. Kung muhatag mga kagbutang or unsa. Dali aras oras eh.
when you have experienced the grace of God in your life, naka-experience ba ka grasya sa Diyos imong kinabuhi? Amen? Kadaghan. You will not use difficult circumstances as an excuse for not giving. Kung naka-experience ka grasya sa Diyos imong kinabuhi, ayaw gamita ang mga kalisod nga circumstansya nga dili ka muhatag. Di lang sa kamuhatag karon kay apiki kayo. Di lang sa kamuhatag kay na hospital man siya. Di lang sa kamuhatag kay na ano man. Di lang sa kamuhatag kay na. Pero kung naka-experience ka sa grasya sa imong kinabuhi, ayaw gamita ang circumstansya or kalisod nga dili ka muhatag. For the matter, our circumstances is not excuse for not giving. Dili na excuse. And I'll close for this. During pag-build dili pa ko pastor, our church building. During the time, there was an economic situation going on. Lisod. Og, kung tanawon nimo ang mga members, wala, magiingon nga, gracias Ginoo karon na mga professionals, na ano, kamo nga mga maestra karon sa una nga namoy trabaho, sa una pag during the building, nanin, gaskwila pa mo. And it seemed like risky to build. More risky kayo ba? But there were enough people who believe in grace of giving. So that the church did erect a new sanctuary in spite of strikes, shutdowns, layoffs, and other economic problems. Grace giving means giving in spite of circumstances. Ang grace giving nihatag ka bisan pag-unsa nga circumstansya ang naa niagi sa imong kinabuhi. Ayaw himuang nga excuse nga dili ka mohatag. Pero kung nakatunan nimo ng grasya sa paghatag, bisan pag-unsay kalisod or mga circumstances nga imong magyan, mohatag ka. Mas lisod, kung may kag pastor, lisod man kay mi pastor, unsa na lang ang mga Kristohason sa Macedonia? Deep poverty. Dayon, dili lang deep poverty, napag yung circumstances. Pero they were willing nga mohatag. Kaya nga naman, nakatunan nila ang grace of giving. Naa ang grasya sa paghatag. We always say, grasya rabi gyud tanan sa Ginoo. Yes, tinod, grasya ra sa Ginoo, salamat nga kita makabalik ta sa atong offering diri. Grasya ra sa Ginoo. Naatay needs, naatay mga pinanaw. Naay mga circumstances nga moabot sa atong kinabuhi. But it's by the grace of God nga makabalik ta sa atong paghatag. Pastor, mission, emphasis man kani pastor nganong giving man pastor. By the way, kung wala nakat-on og hatag unsaon man nato pagsuporta sa mga missionaries? And by the way, dili lang tithes ang atong ihatag. Kung tithes silang diri lang sa mga unsaon nato paghatag sa uban kung dili ta mohatag sa mga missionaries? Mission giving. Jewish. Gani daghang kay mo tawag sa kuha taga Tupi, South Cotabato, natay mga missionaries nga ginasuportaan nga naa sa mga tribes. Mupasalamat sila. Pastor, kay tagaan sila number ni Pastor Dexter, pasalamat. Although, wala ta kaabot dito. Wala ta kailan nila. Pero tungod sa tong suporta nga gihatag nila. Kung unsay mga kalag nga nga ilang ma-reach out na atay parte niya na. Kaya nga naman, tungod sa atong paghatag. Mundang ba ta? Dili ta mundang. Kaya nga naman, naa ang grasya sa Diyos sa paghatag. Padayon ta. Kamo nga nagpadayon, ina Lord, panalangini pa ko Lord para makahatag pa ko Lord. Tagay ko. Sulahi ko Lord. Yes. Kaya mo hatag pa ko. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat sa imong grasya.
Salamat kay Lord. Salamat sa churches sa Macedonia. Yes, lisod sila, deep poverty, naapag yung mga circumstances nga ilang giatubang, pero grasya sa Ginoo, in spite of what they face, in spite of what they experience, because of the grace of giving, nakapadayon sila. As the piano playing softly, ingnan Ginoo, Lord, kung wa pa ka nagsugod og hatag pinaagi sa grasya, ingna Lord, pakatuna ako ng grace of giving nga ginawali ni pastor. Nga dili na ako mapasangil ba nga na yung mga circumstansya ang maabot sa akong kinabuhi, na yung mga problema maabot sa akong kinabuhi, nga dali ra kaayo ko mo hatag og rason. Lord, tudluid ako ng grace of giving, Lord. Ihatag daw na sa akong kasing-kasing. Nga na ako'y willing heart umobalik, Lord, sa akong tithes and offerings. Why don't you come in, Lord? Salamat kayo nga panalangin minimo, gi-bless minimo, Lord, in spite sa mga problemang nagiana mo, dili mi mo undang og hatag, Lord. Dili mi mo undang og pagpasalamat diyan nimo. It's only by your grace. Why don't you come and say, Lord, thank you. For 9 months, you've been so good to us. Sa tulod, pila ka bulan, imo ming giproteksyonan, imo ming gihatagan sa tanan, Lord. Why don't you say thank you to God sa mga nagian ninyo nga problema, sa unsa may giatubang nimo karon? Diri sa tubangan, Lord. Lord, salamat kayo. Lord, please, saligip ako. Nga iano pag yun mo, Lord, sa kong kinabuhi ng grace of giving. Like the Macedonian members, despite sa kalisod sa ilang kinabuhi, deep poverty, sa ilang mga circumstances nga nagian. Kung mayong kaglisod, mas grabe ang lisod. Kag needs, they have their own needs. We have their own needs. But thank you for the grace of giving. Lord, continue to bless ang imong mga katawhan. I know some of them, they want to give, but naalagay yung mga factors, Lord, nga di gid sila makahatag ba, Lord, kay yes, gitanaw nila lang ko galingon nga lisod, kung ihatag na ko ni, pray na ko, Lord, nga they will step up silang faith, they will get out sa ilang comfort zone. Ug Lord, panalangin ni padayon ang imong mga Kristohanon nga naghatag, panalangin ni Lord, sigon sa imong pulong. Ayaw sila kalimti, bless silang negosyo, Lord. I-bless ang mga desires silang kasing-kasing. I-bless ang ilang mga estudyante, ilang pamilya, ayaw sila kalimti, Lord. Ang matag-usa ka namo, nga makatunan namo ang paggrasya sa paghatag. Kay way laing panalangin, kundili ang grace through giving, Lord. Thank you, Lord. Continue to bless us this afternoon sa lain sa mensahe nga madunggan na ang fellowship unya, prayer sa imong mga katawhan. Panalangini sa pagpauli namong karon, ikaw magauban padayon sa lahi na sad nga week nga among pagatubangon. Ayaw mi kalimti, Lord. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Manindog ta. Let's recite our pledge. Partnership to God. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madigayaon ang malikon kaugmaong alang kanako. Mahimo nako nga mga balapuson sa akong eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo.
Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga mabalampuson sa pagskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. Continue to be a blessing. You are a blessing. Salamat kayo.